Para po sa devotion natin patungkol sa power of the church. Napakaganda po nitong topic natin na ito, no? Na dito naunawaan natin na yung church ay empowered by the Holy Spirit. Bakit po empowered? Para po masigurado ng Diyos na matutupad ng iglesia ang kanyang mandato na disipuluhin lahat ng mga bansa. I hope sa mga devotions natin, nagkaroon tayo ng very optimistic view of the gospel. Na yung gospel talaga, babaguhin yung mundo. Na yung gospel talaga unstoppable. At marami at patuloy na dadami ang makakilala sa Panginoong Jesucristo. Isipin nyo po, sa time ni Jesus Christ, mag-isa lang siya, then 12 disciples, naghudas yung isa, napalitan, and then, makikita nyo po sa Bible, 70, then 120, 500, 3,000, and later on, 25,000, and then, by the millions na sila, after a long period of time. Hanggang sa, makikita nyo po sa history, talagang yung Roman Empire, sinishake na ng mga Kristiyano. At yung Christianity po, umabot pa sa lahat ng panig ng mundo hanggang sa Pilipinas at maging sa inyo na nanonood ngayon, nakakalat tayo sa napakaraming lugar dito sa mundo. Unstoppable po yan. It will continue. At yung gospel po ni Jesus Christ talaga, aabutin niya lahat ng mga bansa. At hindi lang po basta mga bansa, yung mga nations na yun, matututong sumunod kay Kristo Jesus. At yung church po, the church is empowered to do that. Paano po natin masisiguro na mangyayari talaga yung mandato at matutupad talaga ng church, yung inutos ni Jesus Christ sa church na disciple the nations? The Holy Spirit. Sabi po ni Jesus Christ, gustong-gusto ko po ito sa Matthew 28, 18 to 20. Sabi po rito sa dulo, after sabihin ni Jesus Christ, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore go, disciple the nations. Dito po sa verse 20, sabi rito, and teaching them to obey everything I have commanded you. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Para talagang ma-sure na mangyayari yan, sabi ni Jesus Christ, and surely I am with you always. Sasamahan ko kayo, palagi, araw-araw, to the very end of the age. Kaya po yung Great Commission, napakaganda po nito. Hindi lang to utos prophetic to. Anong ibig sabihin ng prophetic? Yung utos po kasi, sabi ni Jesus Christ, go disciple the nations. Prophetic, commandment yon. Pero prophetic din siya, in a sense, na alam na ni Jesus Christ kung ano yung dulo, kung ano yung mangyayari in the future. Lahat ng mga bansa talaga luluhod sa Kanya. Lahat ng mga ethnic groups sa mundo, madi-disciple, matututong sumunod. To make sure that that mission will succeed, sabi ni Jesus Christ, sasamahan ko kayo araw-araw. Maganda pong basahin to sa Greek Yun talaga yung translation I will be with you every day. Kasama ninyong narito ako'y kasama ninyong palagi. Paano tayo sinasamahan ng Panginoong Jesucristo? Sinasamahan po tayo sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Yun po ay nasa Book of Acts. Kaya po lumaganap yung church sa Book of Acts. Kasi makikita nyo po ron, the Spirit of Christ indwells the believers. At yung Espiritu ni Kristo ang gumagabay sa mga misyonaryo, sa mga members ng iglesia para ipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda po, no? So, dito po sa devotion natin na ito po yung ilan sa mga puntos natin. God has ordained the church to fill the whole world. Napakarami pong mga verses niyan. Ma-amaze kayo na talagang buong Old Testament, lahat ng mga propeta, yun yung nilulook forward na lahat ng mga nations sasamba kay Yahweh, sa Diyos. At yung church po, yun talaga yung goal. Yung pinapangarap ng mga propeta, yung nilook forward nila, ay ito pa rin ng iglesia. Yung iglesia po ang katuparan ng pangarap ng mga propeta sa Old Testament na lahat ng mga bansa luluhod sa ating Diyos. Alam niyo po, basahin niyo lang yung Book of Psalms. Napakadaming mga verses doon. Sinasabi, all the nations will bow down, will worship Yahweh. And then number 2 po, sabi, ang isa sa puntos natin, Jesus is the founder and head of the church. Kaya po sigurado tayo na magtatagumpay ang iglesia dito sa mundo.
Nakakalungkot lang, no? May mga preachers talaga na hinahangaan ko, nirerespeto ko, pero pagdating sa ganitong theology, yun ang preaching. We lose down here. We lose the battle here on earth, na para bang laging biktima yung church, na laging bugbog sarado kay Satanas at sa Diablo, na para bang lagi tayong nasa defensive side hanggang sa dagitin na lang tayo at dalin sa sa langit kasi wala nang pag-asa sa mundo. Bulok na bulok yung mundo. Maraming ganun po na theology na nagsasabing yung mundo natin pasama ng pasama, hopeless. Pero hindi po yung totoo. Napaka-positive ng Biblia. Napakaganda ng istorya ng Biblia. At sure tayo na yung mundo natin ay maisasaayos muli kagaya sa Genesis chapter 1 kasi si Jesus yung founder ng church. At nung inutusan ng Panginoong Jesucristo yung church na magmarcha kayo, no? Hanggang sa lahat ng sulok ng mundo mabahagian nyo ng ebanghelyo. So yung inutos ni Jesus Christ na yun, sabi ni Jesus Christ, sasamahan ko kayo everyday hanggang sa matupad yan. At kahit makarating pa kayo sa tarangkahan ng Hades, yung mga pintuan ng mga kalaban, hindi sila magbawagi laban sa inyo. Basically, ang sinasabi ni Jesus Christ, kahit kamatayan pa, hindi magwawagi laban sa inyo. So, Jesus is the founder and head of the church. The Spirit indwells the church to accomplish God's mission. So, pang 3 oras po tong topic na to, no? Gusto ko po to kasi ecclesiology to sa seminary po ay magkarugtong to. Yung eschatology tsaka ecclesiology. Ecclesia, yung tawag namin. Ecclesiology, church, eschatology, end times. Anong mangyayari sa hinaharap. So, very optimistic yung Bible. Yung church, yung ecclesiology, yung church, ang kasunod niyan ay eschatology, end times. Yung church magwawagi hanggang sa end times. So, believe with certainty that the church will prevail in the cultural war. Kahit ano pang kultura yan, nauso na yung mga pumatay ng baby, no? Mga abortion. Lahat ng yan magkakaroon ng pagbabago yan in the future, mga kapatid. Kung paano yung slavery ay nawala, na-abolish. Dati, for the longest time, lahat ng mga bansa nagpa-practice ng slavery, pang-aalipin ng kapwa. Pero ngayon po, illegal na yung slavery. Ginamit po ng Diyos, mga Kristiyano din. No, si William Wilberforce, isa sa ginamit ng Diyos na instrumento para i-abolish yung slavery. So, yung mga abortion, mawawala din yan, magiging krimen yan. Kumbaga, sobrang immoral na ang tingin ng tao dyan later on na hindi nagagawin ng mga bansa. World hunger, war, yan po ay maglalaho rin, no? In the future ba? Ngayon nga, mangilan-ngilan na lang yung gera. Pero dati, halos lahat involved sa gera. Pero ngayon, pakonti ng pakonti. We just have to see things through the eyes of faith. At dapat ikumpara natin ano yung kalagayan ng mundo ngayon sa kalagayan ng mundo before dumating si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ po yung nagsimula ng pagbabago dito sa mundo. At ginagamit niya po yung church, the body of Christ. So be part of a local church that prioritizes the 3 great commandments. Kung meron kayong mission sa church na kung ano-ano, tapos hindi related dito, forget about those missions. Kasi ang mission lang ng church, naka-focus lang yan sa loving God, loving people, and make disciples. Ito po yung pinaka-powerful talaga na kaparaanan para magkaroon ng transformation dito sa mundo. Unang-una yung love talaga rito. And number 3 po, be the church, the body of Christ that transforms the world. So ayan, marami po tayong na-cover so far. I hope marami po tayong natutunan sa devotion natin na ito. Kung member po kayo ng ating channel, ma-access nyo po yung napakarami nating mga videos patungkol sa end times. At doon mabubuo sa isipan nyo yung napakagandang storya ng Biblia. So, bisitahin nyo po yung mga videos natin about end times. Yung iba lang po, pasensya na kasi maangas ako nung mga time na yun no? Kaya naka-exclusive
content lang siya. So, ayun po, magkita-kita po tayo bukas, 5:00 ng umaga dito po sa ating Daily Devotions.